Hello mga winners! In today's video, pag-uusapan natin ang 5 paraan kung paano tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos. Number 1. Manalangin ng may pananampalataya. Ayon sa Mateo 21:22 or Matthew chapter 21 verse 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Kung paano tayo ay humihingi sa ating mga magulang dito sa lupa, ganun din naman, kailangan din nating humingi sa panalangin sa ating Panginoong Diyos. Subalit kung tayo ay hihingi sa Kanya sa panalangin, kailangan nating manalangin ng may pananampalataya. Ika nga, claim it. Isipin mo na natanggap mo na. Sapagkat paano ka naman pagpapalain ng Panginoon kung wala kang pananampalataya? Number 2. Pautangin ang Diyos. Ayon sa Kawikaan 19:17 or Proverbs chapter 19 verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Sabi nga sa talatang ito, sa tuwing tayo ay tumutulong sa mga mahihirap, parang tayo ay nagpapautang sa Panginoong Diyos. At syempre, kapag ang Diyos ay nagkautang sa atin, hindi siya papayag na hindi tayo bayaran. Kaya nga, isa sa paraan kung paano tayo pagpalain ng Panginoon, tumulong sa mga mahihirap. Number 3. Tumulong sa mga tagasunod ni Kristo. Ayon naman sa Marcos 9:41 or Mark chapter 9 verse 41, tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ang senaryong ito ay naganap nung ang Panginoong Hesukristo ay sinugo ang kanyang mga alagad. Sabi niya, kapag mayroong mga taong tumanggap sa kanyang mga alagad dahil sila ay tagasunod ni Kristo, siguradong tatanggap ng gantimpala ang mga taong iyon. Sabi nga dito, kahit isang basong tubig lang, mayroong gantimpala. Gusto mong pagpalain ng Panginoon? Humanap ka ng mga tagasunod ni Kristo at tumulong ka sa kanila. Nang sa gayon, tatanggap ka ng gantimpala sa Panginoon. Number 4. Dalhin ang ikapo sa gawain ng Panginoon. Ayon naman sa Malakias 3:10 or Malachi chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Sibukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ibig sabihin nito, anumang halaga ang iyong tanggapin, 10% noon ay dapat ibigay sa Panginoon, dapat ibigay sa kanyang gawain. Ang tawag doon ay pag-iikapo or tithing. Sa verse lang na ito, makikita mo na sinabi ng Diyos na siya ay subukin. At marami ng mga tao na sinubukan ang Panginoon at hindi sila nabigo. Lahat ng mga naging tapat sa kanilang ikapo ay totoo namang pinagbala ng Panginoon. Sabi nga, bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Ikahuli, number 5. Hanapin kay Yahweh ang kaligayahan. Ayon sa Awit 37:4 or Psalms 37:4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Gusto mong pagpalain ng Panginoon? Hanapin mo ang iyong kaligayahan kay Yahweh. Ipurso mo si Yahweh. Ipurso mo si God. Dahil kapag inuna mo ang Diyos, inuna mo si Yahweh, tiyak, ang iyong pangarap ay makakamtan. Meron ka bang gustong idagdag sa list na ito? Mag-iwan lang ng komento. Ikaw ba ay hindi pa mananampalataya ng Panginoon? Kapatid, ngayong araw, ikaw ay aking hinihilingan na tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa panalangin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din naman, humanap ka ng grupo or church na Christ-centered at Bible-based. Christ-centered,
ibig sabihin si Kristo ang kanilang ipinapangaral. Bible-based, nangangahulugan na ang kanilang itinuturo ay galing sa Biblia. Ang makasamang ibang mananampalataya ay malaking bagay at malaki ang may tutulong upang ikaw ay lumago sa pananampalataya. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, Ed Winner, upang hindi mo ma-miss ang mga susunod pang video. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner. Thank you and God bless you always.